Walang kaayusan ang hitsura ni Alexander habang nakaupo siya sa kanyang opisina. Nakatitig lang siya sa painting ni Jade na nakasabit na sa pader. Iyon ang ipinalit niya sa dating painting na ibinigay nito sa kanya. She replaced the "One day I will forget you" with "Eternal love." Jade painted their wedding pictures. Para rito ay pag-ibig na walang katapusan ang ibig sabihin niyon. Paano kung bigla na lang akong mawala? Huwag ka magsalita ng ganyan. I can't lose you, okay? I just can't. Hindi ko kakayanin, Jade. Naisambunot niya ang mga kamay sa buhok na maalala ang usapan nilang iyon ni Jade. Lord, please, give me more time para maipakita ko sa asawa ko kung gaano ko siya kamahal. Napahagulhol na siya. Paano kung ang naging paraan ng Panginoon na ikinasal sila ni Jade ng mas maaga upang makasama niya ito na mas matagal? Pero sinayang niya ang 10 taon na ibinigay sa kanya ng Diyos para makasama ang asawa. Paano kung mawala nga si Jade? Mariin siyang napasuntok sa lamesa. Naninikip at sobrang sakit ng dibdib niya. Hindi pwedeng mawala ang asawa niya. Hindi sa ngayon. Hindi niya kakayanin. Pinagbayad na niya ng mahal si Ilara. Pero pakiramdam niya ay hindi pa rin sapat. Pabagsak na ang mga negosyo ng pamilya nito. Wala siyang pakialam kung pati negosyo ng mga ito ng pamilya nito ay yun ang kanyang ginamit upang mapabagsak ito. Wala siyang pakialam. Galit na galit siya rito. Halos gumapang si Ilara sa harapan niya para mapatawad niya lang ito, pero tumanggi siya. Pati si Aldo ay may kinalagyan din sa batas dahil sangkot pala ito sa mga iligal na gawain. Pagkatapos ng event ay naging maugong ang tungkol sa kanila ni Jade. Nagsisimula ng ma-realize ng mga tao ang tungkol kay Jade na ito nga ang kanyang legal na asawa. Ang pagbibigay niya ng espesyal na pahintulot na papasukin ito sa opisina niya kahit na nasa meeting pa siya, at ang madalas niyang pagbisita sa art shop nito. Nitong huli na nga ay halos tumira na siya sa bahay nito. Nagsalita na rin si Senyor Crisostomo, mga kaibigan niya, si Bianca, si Maying at maging si Vander. Parang gusto niyang iukit sa bato ang hitsura ni Ilara nang malaman nito ang buong katotohanan. Nawala ng kulay ang mukha nito. Ang nasasalamin lang niya ang pagiging masamang tao nito. Takot na takot sa Ilara at kulang na lang ang sabihing nagimbal ito sa mga nalaman tungkol sa asawa niya. Pero ano nga ba ang silbi ng pagkakalantad ng buong katotohanan kung mawawala naman sa kanya ang asawa at ang nasa sinapupunan nito? Alexander, tawag naman sa kanya ni Maria. Ni hindi niya namalayang nakapasok na pala ang ina niya sa opisina niya. Kahapon lang ay dumating ito kasama si Senyor Manuel. Ma, kailangan mo maging malakas, anak, lalo na ngayon. You are just not a husband now, but you are also as a father. Sa kambal, higit mong kailangan talaga ang lakas ng loob ngayon. Pinisil nito ang mga balikat niya para amutan siya ng lakas nito. Ma, hindi ko kakayanan kung mawawala ang asawa ko sa akin at ang mga anak ko. Hindi sila mawawala sa iyo, Sander. Manalig ka lang. Habang nakayukyuk sa gilid ng hospital bed at hawak ang kamay ni Jade, ay biglang naramdaman ni Alexander ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng asawa. Napatuwid siya. Nanlalaki ang mga mata nang tumingin siya sa asawa niya. Alexander, mahina nitong sambit sa pangalan niya. Gising ka na, Jade. Salamat sa Diyos. Tatawagin ko lang ang doktor. Nagkukumahog siyang palabas at hinanap ang doktor. Sa buong durasyon ng pag-i-examine sa asawa, ay titig na titig lamang siya kay Jade. Hindi niya malaman ang nararamdaman, except sa katotohanan na gising na nga ang asawa niya. Kung tutuusin ay ilang araw lang itong walang malay, pero pakiramdam niya
ay buong buhay na siyang naghihintay sa paggising nito. Pagkatapos masabi sa kanya ng doktor kung ano ang mga kailangan niyang gawin at bilhing mga gamot at bitamina ay umalis na ito. Lumapit siya sa asawa at pinisil ang kamay nito. Unti-unti naglalandas ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Tinakot mo ako, honey. I thought you're not coming back to me. Emosyonal niyang pahayag rito. Nangako ako, hindi ba? Nangako akong hindi ako mawawala sa iyo. Sambit nito sa kabila ng namamaos pang tinig. Hinawakan niya sa noo si Jade at hinaplos ang mukha nito. We will move our wedding to an earlier date, Jade. Kapag sapat na ang oras mo at lakas mo, ay gusto kong magpakasal na agad tayo. No one will say again that you are another man's wife. Because you are mine. You are my wife. Sa akin lang dapat ikinakabit ang pangalan mo. Kailan ka pa naging possessive na asawa? Saglit itong tumahimik para damhin ang tiyan nito. Ang baby natin. Malinaw ang pangamba sa mga mata nito. They are safe. They? Yes. We will be welcoming 2 babies in our family. Twins? Yes, honey. Natutup nito ang bibig at naguulap ang mga mata. Twins? Sambit ulit nito. Kaya magpalakas ka para sa kambal natin, ha? At para sa akin. Hinaplos niya ang pisngi ng asawa. Hindi maganda ang kondisyon ng puso mo. Pero sa amin ng doktor ay maiiwasan namang mangyari ulit ang sa event kapag naalagaan kang mabuti. At tulong na rin sa doktor at ang mga dapat nating gawin kung ano yung makakabuti para sa iyo. Kaya hindi ka pwedeng ma-stress. Ibig sabihin mula ngayon, ako na muna ang bahala sa shop. Alagaan mo lang ang sarili mo. Bawal kang mag-isip ng mga bagay na makakapagdulot sa iyo ng hindi magandang isipin. Ngumiti naman si Jade at tumango sa kanya. Napasinghap naman si Jade nang mamalas ang napakagandang bahay sa harapan nila na nasa San Ignacio sila ng asawa. Pagkatapos niyang ma-discharge sa hospital, ay inasikaso nito ang tungkol sa pag-uwi nila sa San Ignacio. Ang sabi nito ay gusto lang silang makasama ng mga magulang nito at mga magulang niya ng ilang araw. Pero sa tingin niya ay matatagalan bago sila makabalik na Maynila. Napakalaki ng bahay. Eksakto kung ano yung pinapangarap niyang bahay. A house made of wood and stone. But the one in front of them might be just a little too big for her. Parang 3 bahay na ang katumbas niyon. Parang nakikita na niya ang sariling nakatanghod sa nagagandahang bulaklak at mga halaman sa palibot ng malaking bahay. Nasaan ba tayo? Kaninong bahay yan? Binili ko yung property na to. Malapit lang sa pagmamay-ari ng mga magulang ko. Ang lupaing ito ay katabi ng lupaing pagmamay-ari ng pamilya nyo. At sa atin ito, ang bahay na yan, ipinatayo ko para sa iyo. Napalingon sa kanya ang asawa na matamis niyang hinitian. Alam ko kung gaano mo pinangarap ang ganitong klaseng bahay, Jade. Katulad na lang ng kubo sa tabing ilog. Yun nga lang, hindi ko gusto ang maliit na bahay. Dahil gusto ko magsimula tayo ng malaking pamilya. Pero pinalagyan ko na rin ng duyang gawa sa ratan. Sa likod ay may ilog na nagpagawa ako ng bangkang pwede natin gamitin. Sa loob ay may sarili kang studio para makapagpinta ka na rin. Meron din akong sariling opisina. Gustong gusto ko ang bahay, Sander. Ito ang bahay na pinangarap ko. Salamat. Hanggang kailan tayo rito? Sino ang magiging kasama ko? Maingat niyang hinila ang asawa at niyakap mula sa likod habang nakatanaw pa rin sila sa bahay. Ako syempre. Maiiwan ba naman kita? Alam mo namang baliw na baliw ako sa babaeng pinakasalan ko, hindi ba? Napangiti naman ito. Loko ka talaga. Paano ang trabaho mo? At ang art shop? Di ba sabi mo, ikaw muna ang bahala sa shop? Ginawan ko na ng paraan. Lahat ng problema sa Maynila ay ginawan ko na ng paraan. Huwag ka na mag-alala.
And once in a while, ay luluwas na rin ako sa Maynila. Also Vander, tutulungan niya ako sa kumpanya namin habang inaasikaso kita. Sa art shop naman ay si Maying na ang bahala roon. Matalino siya, alam ko. Ikukwento ko sa iyo kung sino talaga si Maying sa ibang araw. Namilog naman ang mga mata ni Jade. Nagkaayos na kayo ni Vander? Yes, at tama ka. Hindi naman siya ganun kasama. Ang totoo ay marami kaming pagkakatulad at tuwang-tuwa si Papa and Mama. Sabi ko naman sa iyo eh. You know what I learned, Jade? Ano? Minsan may mga bagay na kinaiinisan natin. Pero iyon din pala ang bagay na yun ang kukumpleto sa buhay natin. Minsan kung hindi natin susubukan, hindi rin nagiging maayos ang buhay natin. Kaya, alam mo na, dapat gawin natin yung tama at makabuluhan at lagi nating iisipin ang pamilya nating binubuo. Ikaw ang bumuo sa buhay ko, Jade. And nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan niya ako ng pagkakataon na muling makuha ka. Nanatili ka sa akin sa loob ng 10 taon kahit itinataboy kita. Kaya naman, susuklian ko ng buong pagmamahal ang lahat ng paghihirap mo sa loob ng 10 taon na yon. Aalagaan at mamahalin kita habang tayo ay nabubuhay. Alam mo ba, Sander, nung wala ka, nung hindi kita nakakasama, alam mo bang hindi ko inisip na magmamahal pa uli ako ng iba maliban sa'yo? Dahil para sa akin, ikaw na ang panghabang buhay ko. At ikaw rin lang, Jade. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. At tinalikan sa labi ang kanyang asawa. Ang mahal na mahal niyang asawa. Ang kanyang Mrs. Jade Valiente. At ngayon, alam na ng buong mundo na asawa niya si Jade. Alexander Valiente, CEO of Valiente Corporation, one of the country's largest conglomerates, half Filipino, half Italian, 6'4" tall, brown hair, brown eyes, always the formidable boss in classic black suit. But tonight, the boss was wearing his white tuxedo as he performed a classic waltz at the wedding reception, holding his beloved wife in his arms. Habang nasa mga bisig niya ang asawa, ay hindi pa rin siya makapaniwalang. Hindi nagmaliw ang pagmamahal nito sa kanya, sa kabila ng mga nagawa niyang kagaguhan noon. Who would have thought that the woman he hurt the most would be the same woman he would love the most? Kung hindi dahil kay Jade, baka hanggang ngayon ay wala pa rin kabuluhan ang buhay niya. Tumingin siya sa ama. Salamat na rin. At may ama siyang pinakaalaman ang buhay niya. Ngayon naman ay hindi na nito pinangungunahan ang mga desisyon niya. Siguro ay dama lang nitong kailangan niya noon ng taong gigising sa kahangalan niya. Salamat rin sa kanyang ina. Ang mga payo nito ang nagpalakas sa loob niya. Salamat kay Vander na sa kabila ng kanilang alitan noon ay kusa itong nagbigay ng alam nitong totoong nagbago ni siya. Salamat sa kanya mga kaibigan na kahit minsan may sayad yata siya at madalas makulit, ay alam niyang hindi siya iiwan oras na mga ilangan siya ng tulong. Salamat kay Bianca sa mga turo nito sa kanya at salamat kay Maying na ginawa pa niyang espiya at taong nagbantay sa asawa niya noong hindi pa sila nagkakaayos na mag-asawa. Gumawa ang Diyos ng lahat ng taong napapalibutan siya na puno ng pagmamahal. Pero sa lahat ng higit siyang nagpapasalamat sa kanyang asawa dahil minahal siya nito ng labis. Sa Villa Valiente idinaos ang resepsyon ng kasal
para makadalo ang lahat ng mga taong naging bahagi ng buhay nila mula pa noong pagkabata. Katunayan ay naroon si Aling Mercy na nagdala pa ng bihon gisado na isa sa mga pinaglilihiang pagkain ni Jade. Dumalo rin ang punong tagapamahala ng San Ignacio College at maging ang gurong si Myrna. Si Vander ay tunay na nagagalak sa kanilang pangalawang pag-iisang dibdib ni Jade. Katabi nito si Laura at magkahawak kamay ang dalawa. Nang matapos ang kasiyahan at makauwi na ang lahat, tanging sila na lang ng kanyang asawa ang nanatiling magkahawak kamay habang nasa terasa na nakadikit ng kanyang silid. Mula roon ay pinagmamasdan nila ang bilog na buwan sa pakiwari nila ay nakangiti sa kanila ang buwan. 10 years ago, I left you in this place. 10 years after, I am still here and still with the same woman. Ngayon, sa lugar pa rin ito, ay nangangako akong hinding-hindi na kita sasaktan. Siguro may mga panahong magtatampo ka sa akin o magagalit ka. Pero hindi tayo matutulog ng hindi naaayos ang hindi natin pagkakaintindihan. Nangangako rin akong magiging mabuti akong asawa at ama ng mga magiging anak natin. Nangangako akong ang pag-ibig ko sa iyo kailanman ay hindi magmamaliw. Mahal na mahal kita, Jade. Ngumiti naman ang babae. Han, did you know that the jade flowers close at night and open back in the morning light? Katulad ng mga puso natin nagsara, pero muling nagbubukas. A new beginning. We were given a new beginning, Jade. And we will be forever grateful. Sa tingin mo, sino ang susunod na matitisod sa mga kaibigan mo? Matitisod ang pag-ibig? Napangiti naman siya. Sigurado siyang si Albert.